Breaking news po ito mga kababayan. Naku, eto na ang sinasabi natin. Kumusta na po ang balita sa impeachment trial? Dito po, meron pong sikat na abogado. Talagang may pasabog. Sino ba ang talo at sino ang panalo? Nako po mga kababayan. Nakita nyo naman yung prosecution, talagang sablay na sablay. Nakita nyo po yung si Kalilong, talagang huling-huli ang bibig na talagang bistado, garantisado na nahuli ang isda sa kanyang bibig. So dito mga kababayan, masasabi natin na ito na namang si Lotok na sinasabi nila na golden boy ng NBI. Pero sinabun lang ng sinabun ng mga judge dito. Alam naman natin na puro sablay ang sagot. At yung mga tagasunod ni De Junior ay umiiyak na. Pati si Luistro, talagang sinabon din nung ni Attorney Season. Naku po mga kababayan, panoorin po natin. Bago natin ipakita si Mike Operario, ipakita natin itong pasabog na ito. Ito po mga kababayan ko. Naku, magugulat mo kayo dito. Ayan no, sagutan ng prosecution at depensa sa pag-withdraw ng witness sa impeachment trial. Talagang pinagmulan po ng matinding usapan at debate sa social media. Yung mga anti-Duterte umiiyak. Yung mga tangalista at bobolista hindi na makatulog kasi nga yung prosecution ay laging supalpal. Nakita nyo naman mga kababayan, yung kanilang mga abogado, lalong-lalo na yung si Attorney Ligutan, laging lagot kay Attorney Carlo Narbasa, kung hindi ako nagkakamali. So dito mga kababayan, talagang matinding sagutan, nagkagulo. Tignan nyo po, may nasa palpal po dito. Panoorin po natin. Counsel for the respondent is recognized. What is your pleasure, ma'am? Good afternoon, Your Honors. Good afternoon, ma'am. I just have a few, before I express some statement with respect to the discourse that we just heard from the lead prosecutor, may I just clarify, because I don't know if I'm mistaken, but she did mention that they are now withdrawing 5 witnesses under Article 4, namely the Philippine National Police Firearms and Explosives Office Representative, Mr. Flores, Mr. Magsambol, the sheriff, and the psychiatrist. And one more, the relative of the family of a victim. That would make it 6. Then that's clarified, Your Honor, because I also heard the lead prosecutor say that Attorney Melvin Matibag will be their final witness for Article 4, and I had neglected to consider the family member listed as one of the reserve witnesses. Thank you for the clarification, Your Honor. But on another matter, this is not an objection, just a statement or a manifestation with the kind indulgence of this honorable Counsel court may proceed. and senators, judges. Yesterday, at the conclusion of the hearing, we have heard a manifestation from the good lady, Attorney Kapunan, with some Ayan mga kababayan, nagsisimula na po ang bakbakan. Dito si Kapunan nagkautal-utal na. Laging supalpal kay Attorney Season. Alam nyo naman si Attorney Season ay napakagaling to. Talagang kinain ng buhay si Luistro at itong depensa ni De Junior ay itong prosecution. Alam natin na laging suplak. Tignan nyo po ha. suggestion on how to speedily proceed with the rest of the presentation of the prosecution for Article 4. And I think towards the end of her speech, which was quite lengthy, was really just essentially informing this court about the fact that they will no longer
present Attorney Lopez, whom they had requested subpoena for, as well as Ms. Belinda Bello. But my point is, I'm not objecting to the good counsel's manifestation or even the manner by which she delivered it yesterday or the lead prosecutor's manifestations today. Only that my concern is those manifestations are almost always accompanied with lengthy discourse containing conclusions of law and facts that in reality only this impeachment court can really determine. Now, why is this a concern for the defense? Because this affects the fairness and balance of this impeachment court and the way it would perceive whatever manifestations or expressions of sentiments or discourses that counsel for both parties will deliver before this court and before the public. Naririnig po tayo ng taong bayan at anuman ang sabihin ng ating mga kagalang-galang na mga miyembro, no, officers of or members of the bar who also are officers of the court, and we all know that we are before the impeachment court and therefore we should try evidence and not advocate for the conclusions or the positions that we may have already made even before we went to this trial. And so I'm just expressing a concern on behalf of the defense and just for the guidance of both parties. If the only message that and this goes for both parties, if the only intent really is just to withdraw witnesses, then perhaps it would better serve the purpose of aiding the speedy disposition of this case if that fact alone will, be the only thing that will be mentioned without factual assertions or conclusions of facts or even interpretations of the law. I think that would be more fair for everyone and for the guidance of the public and this court. That's all, Your Honor. Thank you for your indulgence. May I comment, Your Honor? No need, counsel. Let the chair react to the statements made by lead counsel for the respondent. The presiding officer took it as the statements as akin to a tender offer of excluded evidence, very similar to that. Although we are not yet at that stage, although evidence has not yet been excluded, the presiding officer took it as that. Therefore, what is your pleasure? I will give it to the counsel for respondent. Should you decide not to call witnesses in your witness list, do you want the same privilege of being able to make a tender, meaning an explanation of why you won't be calling these witnesses? If not, given the fact that it was given already to the counsel to the prosecutors, or we will simply remind both parties to cease from doing so henceforth. I give you the equal opportunity, counsel. Thank you, Your Honor. What is your pleasure? Let me just clarify, Your Honor. With respect to the presiding officer's statement on it, the chair taking the prosecution's manifestations a tender of excluded evidence, we respectfully disagree, because if this is a tender of excluded evidence, as the presiding officer had said, there was, number one, there's no excluded evidence because, number two, they never offered it in the first place, and number three, they didn't, in fact, withdrew the presentation of these 5, 6, or 7 remaining witnesses that they listed in their pre-trial brief. Number two, Your Honor, I'm not actually asking for any special treatment or privilege or even the same amount of time that were given to the lengthy manifestations and discourses by members of the prosecution. All I'm asking is if the parties may be guided and from making conclusions of law that in fact really just advocate the position, because I think we all agree that at no point during this trial that the prosecution and defense will probably say, I agree with you on this point of evidence or on this point of law. I think mahalaga nating maintindihan yun, because the prosecution clearly has taken side, defense taken side, and we are advocating for totally divergent views and opinions. All I'm asking, Your Honor, is that if the intent truly is to aid this court in speedy disposition of this case in a fair
and balanced manner. Just so also with the considering that we are being watched by the people, no? Yung ating mga mamamayan na sa tingin ko gusto rin nilang matuto mula dito sa paglilitis na ito sapagkat sila interesado rin sa kung paano ba pinapagana ang batas sa bayang ito at kung paano pinatutupad yung mga karapatan, no, ng mga tao at kung paano binibigyan ng pantay na halaga yung prosekusyon at depensa. All I'm asking is, if the intent is just to say, we're withdrawing, then that's it. Just state the intent and then without any conclusions, Your Honor, because conclusions really are just for the courts to make and not for either of the parties. Thank you, Your Honor. So noted, as the court said, it is akin to and not exactly a tender offer. Therefore, the court will now remind both parties to kindly limit any such manifestations on At dito mga kababayan, sino po ito? Si Gatchalian hindi na marinig-rinig ang kanyang boses. Tila nabubulok na ang laway. Mukhang ang baho na ng hininga. Kasi nga mga kababayan, pinipilit yung sarili na maging Senate President. Ayun, naging chaperon tuloy. Kaya binabati ko siya na bakit nandyan at anong silbi niya. Kasi nga, inoffer yung sarili na ako na lang yung maging Senate President. Ayan tuloy, nabugok tuloy ang utak at naging gwardya ni SP Chis Escudero na lang. Di ba? Sinibak-sibak nila tapos gagawin nilang presiding officer. Ngayon, naging Trojan horse tuloy at talagang kakampi pa rin ng katwiran at katotohanan si Chis Escudero. Nakita nyo naman mga kababayan, malamarkuleta ang utak ni Chis Escudero na hindi mahawakan ng mga bendalo. Nako po mga kababayan ko, kaya iyak itong mga tangalista, bobolista dito the withdrawal or change on the withdrawal of their witnesses to kindly limit it to the withdrawal of such witnesses, and it applies to both sides. Thank you, Both the Your Honor. prosecution and the respondent side, should that time come on the part of the respondent. So ordered. Any other matters to be taken up? Thank you, Your Honor. Ayan mga kababayan ko, o ano naman ang sinasabi ng taong bayan? Ito po, magugulat po kayo dito. Na-establish na o naipakita na ng prosecution yung elements ng grave threats at inciting to sedition na walang kaduda-duda. Napakalakas na noon kaya hindi na kailangan yung iba pang mga witness. Wow, ang galing naman. Nais na intindihin daw ng bayan, naintindihan namin na kaya nyo ni withdraw, hindi ready yung witness nyo or mahina ang ebidensya. Kita nyo, yung prosecution, mahinang-mahina ang ebidensya. At eto pa, takot na nga fake witness na hirapan pa sa basa ng script. O nakita nyo. Nako Luistro, naiyak na. Attorney Season, we love you. Napakagaling mo talaga. Sumanib si Marcoleta sa'yo. Alakang galing. Richard Dagilan, hindi po kasi, Your Honor, buo ang script nila. Nakita nyo mga kababayan? Ngayon ang gusto na nilang gawin yung bank records at humihingi sila ng pahintulot kay The Junior na buksan ang box ng BIR ni Sara Duterte. Nako po. No need na. Boom panis. Nako po. God bless us. Luistro, ready pa more? Bakit umatras? Hindi ready. Hambog lang kayo. Amen. Nako po. The movie this impeachment is prolong the more this corrupt administration is exposed of their lies and deceptions. Nako po. Hanggang ngayon, ang mga mamamayan ay hindi pa rin kumikilos kahit na nakita na pati ang hearing ay kinokontrol ng mga magnanakaw. Hindi lang ginagastahan ng milyong-milyong piso ng gobyerno ang hearing, pati mga witness ng depensa ay kinokontrol pa rin. Ano na ba? Kawalang bayag ang mga mamamayang Pilipino at hindi man lang umalma sa ganitong klarong niluluto na ang hearing at pakitang tao na lang lahat.
Ilang milyon ba ang populasyon ng mga mamamayang sibilyan na ilaban sa ilang libo-libo ang mga kapulisan at mga army na kalabanin sila kung sakali talaga na umalma ang mga Pilipino? Ano na ba ang dahilan bakit wini-withdraw na ang mga witness? Nako po, tinatago nila witness kasi nahihirapan kay Senator Alan Cayetano. Hintayin muna nila makulong siya. Nako po mga kababayan, kaya pala gusto nilang ipaaresto at kasuhan si Alan Cayetano. After ni Marcoleta, target po nila si Alan Cayetano kasi alam natin na hindi magpapatinag si Cayetano, parang Marcoleta ang prinsipyo. Luistro, wala na, iyak na, sabi. White flag na ang prosecution sa Article 4. Next article na daw, ha 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 ha. Luistro, withdrawal mo na ang witness mo kasi walang sapat na ebidensya. Kaya wag mo na sabihin o banggitin ang mamamayan o taong bayan. Lagi nyo ginagamit. Kaya lagi kayong suplak. Diba? Bakit nyo binigla tinanggal? Nako po. Talaga bang ginagawa lang ng prosecution ng senador, judges na laruan? Magmanifesto sila na hinaharap ang mga witness o bandang huli i-withdraw lang pala? Nako po mga kababayan ko, yan ang sinasabi natin. O dito po pakinggan po natin ang pasabog ni Senador Marcoleta dito. Ito po, pakinggan po natin. Ano bang sinasabi ni Senador Marcoleta dito? Ito po. Ano ba ang kalagayan ni Senador Marcoleta? Pakinggan po natin mga kababayan ko. Ito po. Panoorin po natin ito. Talagang, nako, sana makabalik na si Senador Marcoleta dito. Ito po mga kababayan, panoorin natin. Ng pamunuan ng UP-PGH na gumaling na sa sakit na pneumonia at hindi na kailangan pang i-confine sa ospital, agad nang dinala si Senador Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Tiniyak naman ng DILG na walang magiging special treatment sa sinumang person deprived of liberty, ito po yung PDL, na nasa kustodiya ngayon ng BJMP. TJ Mendoza sa balita. Pag-aalas 8 kaninang umaga nang umalis sa PNP General Hospital ang convoy ng PNP CIDG lulan si Senator Rodante Marcoleta. Pupuntang Sandigan Bayan ng PNP Coaster para sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division at maging ang nakatakdang arraignment ng mga kapwa-akusado nito na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Mag-aalas 8:30 naman ng umaga nang dumating din sa Anti-Graft Court ang may bahay ni Senator Marcoleta. Sa pagpasok sa courtroom, kapansin-pansin na naka-wheelchair ang senador. Nakaposas ang kamay na balot sa puting tela at bantay sarado ng pulisya. Sa pagdinig ipinatawag si UP Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legaspi. Siya ang isa sa nagsagawa ng independent medical examination kay Marcoleta kahapon para suriin ang kanyang kalusugan. Dito kasi mga kababayan, yung mga basher po, yung mga tangalista, bobolista, sinasabi nila, parang umaarte lang daw si Senador Marcoleta, bigla-bigla daw nagkasakit ito. Pero mga kababayan, totoo talaga na nahirapan si Senador Marcoleta at meron po siyang mild pneumonia. So dito sinasabi po na gumaling na po siya at pwede na siyang idiretso. Ayun sabi Marcoleta nasa New Quezon City Jail. Male dormitory na. Tignan nyo po. Kasi si mga kababayan, si Ping Lacson ay nagyayabang dito na tila inaaglahi at kinukutya si Senador Marcoleta. Kaya itong si Pinky mga kababayan, itong lalaking may period na ito, binatikos ng taong bayan na para bang nagyayabang na sinabihan si Senador Marcoleta, bawal daw magka-warrant of arrest dahil magkakasakit, maho-hospital. Kaya binatikos itong si Ping Lacson na ito, itong lalaking may period na ito, samantalang nung siya ay wanted, ayun, nagtago-tago, yung bayag niya nasa yung bayag niya nawala. Lalaking may period ka nga, sabi ng taong bayan.
Mas matapang pa si Senador Marcoleta sa'yo. Si Senador Marcoleta may bayag ito, ikaw, akla. Yun ang sabi ng taong bayan na binabasa lang natin. Una nang sinabi ng PNP-GH na may mild pneumonia si Marcoleta. Pero sa hearing, sinabi ni Dr. Legaspi na hindi na nangangailangan na ma-confine pa ang senador. Sa findings raw kasi ng kumonsulta ng Department of Medicine ng UP-PGH, nakita nila na may hypertension stage 2 si Marcoleta at may iba pang karamdaman. Pero sa resulta raw ng medical exam, hindi na nangangailangan na ma-hospital pa si Marcoleta at wala ring risk sa kalusugan ng senador kung ilalagay ito sa piitan. Ang mga findings na nakita noong July 6 sa PNP General Hospital, nag-improve na from yung x-ray that clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension, controlled na. At that's why based on those findings, those information, we concluded that it's fit to doesn't need further confinement in the hospital. And Senator Marcoleta is fit to attend court proceedings. Nakita ang may inflammation sa airway ng baga ni Marcoleta. Sabi ng sumuri sa kanya, may history ng pneumonia ang senador. Pero dahil sa sunod-sunod na medications, bumuti na raw ang kalagayan nito. Sa pagdinig, tinanong ng abogado ni Marcoleta kung nasuri rin ba ng doktor ang detention facility sa Payatas sa Quezon City. Pero agad hinarang niya ni Justice Carl Miranda at sinabing batay sa ulat ng BJMP, low congestion rate ang detention facility at kung sakali magkaproblema, agad raw itong itatakbo sa pinakamalapit na government hospital. Dahil sa findings ng independent medical exam, iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division na idetinin na ang senador sa New Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas sa Quezon City. Pero ihihiwalay muna siya sa iba pang mga PDL sa loob ng 1 linggo. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail na dadalhin namin ngayon. So aside from that, what happened today is that lumabas yung warrant ng dalawa kay Senator Marcoleta at saka kay Espiritu wherein PD 46 yung warrant of arrest nila which we already served. Ayan, mga kababayan ko, ano naman sinasabi ng taong bayan? Panapanahon lang po yan, laban po tayo para sa korupsyon. Kayo dyan sa Sandigang Bayan, ingat kayo dahil 2 taon na lang, nako po. May araw din kayo mga Judas, Hestas, Barabas, Devil Government. Grabe mga komento. Kulong kayong lahat. Maleta, gang, adik, tandem, may kaparusahan din ang ginawa nyo kay Senador Marcoleta. Naiiyak tuloy ako mga kababayan. Grabe kasi ang ginawa nila kay Senador Marcoleta. Naluluha ako dito gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Mga kababayan, talagang masakit sa dibdib yung ginawa nila kay Senador Marcoleta dito. Kung sino pa yung lumalaban at tumitindig sa katotohanan at ginagampanan lang ang kanyang tungkulin bilang senador at nag-iimbestiga lang, siya pa ang pinag-initan ngayon. Kaya nakakaiyak po ito, talang very sad. Sana po ipanalangin po natin si Senador Rodante Marcoleta bilang kapatiran, sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kaya bali-balita mayroong darating na hindi nila aasahan. Mga kababayan ko, antayin nyo po kasi mayroong malaking pasabog na gugulantang sa buong mundo. Gaya ng surprise na rally nung nakaraan, pati yung pinakamagaling na intel nila ay hindi nalaman. Naka-naka, puno na yung EDSA, nagbarado na. So antayin nyo po ito dahil talagang hindi alam kung kailan darating. Parang magnanakaw na hindi sasabihin kung kailan ka mananakawan. Di ba mga kababayan ko, ganyan po. Di ba yung paghuhukom, hindi alam kung kailan po darating. Ganun din ang magnanakaw. Hindi niya sasabihin kung kailan magnanakaw. Kaya yung the big one, hindi natin alam kung kailan darating ito. Okay po, The Wonders Philippines. I-like at i-share niyo yung video ito. Shoutout po kay Ma'am Mirna Aura, kay Sir Gaspar Beltran, kay Imelda Facon, kay JJ na laging sumusuporta at nagla-like at nag-share sa ating video. Mabuhay po kayo at salamat sa inyong suporta po.